FM Live Drama. Hello mga idol. Ako po si Merasol. 29 years old. Isang simpleng may bahay na ang tanging pangarap lang ay magkaroon ng tahimik na pamilya. Masaya naman ako sa asawa kong si Ruben dahil mabait siya, masipag at halos walang bisyo. Pero mga idol, may mga gabing napapaisip ako kung kilala ko pa ba talaga ang asawa ko. Dahil sa isang pagkakataon, doon nagsimula ang kwento. Namuntikan ng bumago ng pagtingin ko sa kanya. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli, ito po si Merasol. At ito ang aking kwento. Ruben! Ruben! Ruben, halika na. Umupo ka na dito. Kumain na tayo. Teka lang. Kanina pa ako nakatitig sa iyo eh. Ano ka ba? Halina. Upo ka na dito. Anong gusto mo? Tubig? Ito. Sandali lang. Pupunta ako sa likod mo. Ano ba naman yan, oh? Paamoy nga. Ruben, ano ba? Nasa pagkainan tayo. Mamaya na yan. Kakainin natin. Alam mo, swerte talaga ako sa'yo. Napakakinis mo. Ang lambot ng mga balat mo. At saka yung leg mo. Ang puti. Ano ba, Ruben? Alam mo, kanina pa kita napapansin, ha? Paikot-ikot ka. Katingin ka sa leeg ko. Ano bang problema mo? Wala naman sigurong problema doon ha. Talagang isa akong asawa eh. Hinahangaan ko. Dahil sa taglay mong kagandahan. Parang nakakakilabot kasi yung ginagawa mo eh. Ano ba? Sige na, umupo ka na. Sige. Kumain na tayo. Ruben? Wala dito yung asawa ko. Makabangon nga muna. Ruben? 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 Ruben! Anong ginagawa mo? Ha? Ano yung kinakain mo? Merasol! Ruben, bakit puno-puno ka ng dugo sa bunganga mo? Merasol, ikaw pala yan. Gusto mo ba? Ha? Ayoko! Gusto mo ba ng puso ng baboy? Ruben, ano ba? Merasol, kita mo to? Kita mo to, pwede mo to rin kainin. Ano bang nangyayari sa... Bitawan mo nga yan, Ruben! Merasol, sinasabi ko sa'yo, magiging katulad din kita. Ano? Magiging katulad mo rin ako. Sige, kumain ka ng puso ng baboy. Sige na! Ruben! Ruben! Mga idol, halos hindi ako makahinga sa nakita ko. Parang nawala lahat ng tiwala ko sa asawa ko at napalitan ng takot. Paano ko haharapin si Ruben kung alam ko nang may tinatago siya sa akin? Bigla ko tuloy naalala mga kwento ng matatanda sa baryo.
ang tungkol sa mga aswang. Nakadalasan daw, sila yung mga taong akala mo ay ordinaryo lang. At doon ko naisip, posible bang ang taong kasama ko araw-araw, ang taong mahal ko, ay isa sa kanila? Huwag kang mag-alala, Mirasol. Ruben, ano ba? Huwag mo akong katakutan. Punong-puno ka ng dugo sa katawan mo eh. Aalisin ko. Aalisin ko. Pupunasan ko. Ano ba kasing nangyari? Bakit bigla kang kumakain ng puso ng baboy? Saka ito, Huwag ka na may manok dito. Huwag ka nang magtanong. Huwag ka nang magtanong, Mirasol. Hindi mo na kailangan nakatakutan akong isang tulad ko. Gabi-gabi tayo magkatabi, di ba? Magkasama tayo sa isang bubong. Hindi kinalaunan. Ruben, ano ba yan? Kung ano man yan, labanan mo yan, Ruben. Wag! Hindi ko kayang labanan ito. Dahil ito nga ang gusto ko eh. At hindi magtatagal, Mirasol. Magiging katulad din kita. At yung mga supling natin, yung mga anak natin, hindi magtatagal. Magiging katulad ko din sila. Ruben, tama na. At ikaw muna ang uunahin ko, Mirasol. Huwag kang matakot. Dahil paunti-unti, unti-unti na lang, magiging katulad mo rin ako. Bitawan mo! Huwag, Mirasol! Hindi ka makakatakas! Susundan kita kahit saan ka pumunta! Mirasol! Mirasol! Hindi ka makakatakbo at hindi ka makakalayo. Mirasol! Magiging katulad ka rin ng mga ninuno ko. Tama na, Ruben. Tama na. Huwag ka nang tumakbo, pinapagod mo lang yung sarili mo, Mirasol. Ano bang nangyayari sa'yo? Ang gusto ko lang ay matanggap mo. At sabihin mo sa akin na oo. Aayon ka rin sa amin. Kung hindi mo natatanong, hindi mapupuksa ang aming mga lahi. Bagkos! Madadagdagan pa. Sa pamamagitan mo, Mirasol. At yung mga anak natin, isasama rin natin sila. Pamay nakadugo pa ako dito sa aking mga bibig. Kainin mo! Tikman mo! Di ba? Tikman mo. Ruben, tama Huwag na. kang matakot. Tama na. Tama na. Hindi ako titigil hanggat hindi ka magiging isa sa amin, Mirasol. Mirasol, ito pa, kainin mo! Mga idol, pakiramdam ko katapusan ko na. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang madagit ng halimaw o ang malamang ang halimaw na yon ay ang mismong asawa ko. Sa sobrang takot, napasigaw ako ng malakas. Diyos ko. Ano yun? Nananaginip lang ba ako? Ruben. Tutulog si Ruben ah. Teka. Bababa muna ako.
Titignan ko kung nandun ba yung mga baboy, manok. Grabe. Binangungot ako dun ah. Teka. Klaro naman dito sa sala namin. Wala namang baboy dito sa kusina. Sana to? Wala namang maduduming pinggan dito sa kusina. Diyos ko. Baka nga isang masamang panaginip lang talaga lahat. Mabuti na lang. Hindi ko na mahintay makwento to lahat kay Ruben. Saan ka pumunta? Ruben, gising ka na pala. Bumaba lang ako, kumuha lang ako ng maiinom. Naku, Ruben. Diyos ko. Alam mo ba, napakasama ng panaginip ko kagabi. Alam mo ba na panaginipan ko? Na isa ka raw halimaw. Na panaginipan ko ha, kumakain ka ng puso ng baboy, ng hilaw na manok. Diyos ko, naghabulan pa nga tayo sa labas eh. Tapos pinakain mo daw ako ng puso ng baboy, tapos magiging katulad mo daw ako, isang halimaw. Diyos ko, salamat na lang sa Diyos, panaginip lang pala. Ruben. Ruben, ano ba? Ba't ka tumatawa ng ganyan? Hindi pa naghinip yun, Marisol. Ruben, tigilan mo nga! Tama na! Ano ba? Natatakot na ako eh. Napag-isip-isipan mo na ba? Tama na nga! Ano ba? At hindi mo na lang ba talaga tanggapin ang aking inaalok sa'yo? Ruben, natatakot na ako ha. Tama na. Marisol, Please. may bago akong dala. Tsak na magugustuhan mo ito. Hindi na puso ng baboy ito. Puso na ng anak natin! Hanggang ngayon mga idol, hindi ko pa rin alam kung totoo bang panaginip lang ang lahat o senyalis iyon ng katotohanan. Pero isang bagay ang sigurado. Mula ng gabing iyon, natutunan kong huwag ipikit ng maigpit ang mga mata ko kapag katabi ko si Ruben. Dahil baka sa pagdilat ko, hindi na siya ang aswang o ang asawang minahal ko, kundi ang halimaw at ang aswang na kinakatakutan ng lahat. Maraming salamat po muli sa pagtanggap ng kwento ko. Muli, ako po si Mirasol. Gumagalang. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun. Natakot ako si na Kuya Richard. Yan sa may uni oil. Oh, ayan na. Malaaswang ka pala, Daddy Dong. Kumakain ka pala ng dugo. Grabe, palakpakan natin si Daddy daw, mga idol. Grabe. Ang galing mo mag-aswang ha. Parang hindi ka umakting ha. May kailangan ba kaming malaman? Normal na normal ba? Parang gabi-gabi nang aswang eh, no? Kaya, grabe mga idol ha. Welcome po sa Creepy Friday Yun! edition po natin, mga idol. Oo, tingnan nyo naman mga idol, oh. At saka yan talaga yung pag Friday, alam nyo na ang ating mga kwentong
katatakutan. Creepy Friday! Kaya kung Oo. meron kayong mga katatakutan po na mga kwento, pwede niyo pong ipadala po sa amin yan, sa aming official Facebook page, IFM 93.9 Manila, or i-message po kami ni Daddy Dong. Yan, totoo yan. Isa nyo po sa amin yung kwento nyo, kwentong baryo nyo, Oo. o kwentong experience nyo talaga na nangyari, na talaga naman nakakapanindig balahibo, idol. Yeah! Oy, sabi ni Charil, nakakatakot naman yan, Daddy Dong, ha? At, kay Harvey, kay John, horror tayo ngayon, pag Friday. Kay Lindong, nakakatakutan, pero kayang pakinggan. Yeah! Diba? So, si Jeff Tads Oliveros, galing Pops, Daddy Dong, aswang tawa ng tawa ko dito, ha? At saka si Jeff Tads, ha? Huwag ka nang makinig, dito ka lang makinig. Ayun, oh. Oo. Balimbing kasi to, eh. Oo. Sabi ni Boss Bong, morning Daddy Dong, galing mo ha, ikaw ang aswang na Bicolano. Uragon yung aswang. Orago na aswang at ganun din. Sabi ni Pop Daddy, sino to? Nakalimutan ko. Pop Teds Asares, idol. Parang sanay na sa'yo kumain ng dugo. Barbecue, yung Betamax. Ayun, yung pala yun. Oo, Betamax. Nako, ay, abangan natin, no, kung ano ba talaga yung nangyari kay Mirasol. Oo. Kasi kung ako yan, grabe, talagang alis na ako. Siyempre. Hindi na ako matutulog na katabi tong taong to. Nakakatakot din kasi 'di ba? Akala mo panaginip lang, panaginip sa loob ng panaginip. Correct. Di mo alam kung naginip pa rin ba siya. Oo. O kung yung asawa niya pa rin ay talagang aswang nga talaga, mga idol. Ganda ng kwento ha. Sabi ni Boss April, good morning Daddy ng Rene Bana. Sobrang husay talaga ninyong dalawa pati natatakot talaga. Yung mga kasama niya kay Kagaw, Ma'am Janet at kay Attorney Jose Isagani Gonzalez. Yun, thank you so much, ang idol. Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM! Ano? IFM nga ni! IFM nga ni! Oh, man! Narinig ko na yan!